Ito yung Call Financial natin naman, okay? So ito, matagal ko ng account ito. So marami na nangyari. Again, wala pong binigay na pera sa atin ng Call Financial at may tutubo po tayo ng ads dito sa ating mga social media accounts. Ito po ay hindi personal opinion and does not constitute advice. So from here, ano naman yung ginagamit ko for Call Financial? No? I don't use Call Financial for trading because I really don't trade stocks. No? I'm not a trader and I don't plan to. No? Yun. So you log in, tapos pag nag-login ka, so ito na yung makikita mo diyan ano. So if you click on my portfolio, ito yung makikita mo dun sa portfolio ko. And if you take a look at it, ay mga REITs yung nandyan. Interestingly, makita nyo lang to, no? Itong PXP at saka PX, yan yung mga una kong investment blunder noong aking kabataan. So, yan, no? Kaya tignan mo, loss-loss siya. Anyway, itong makikita mo ngayon mga REITs lahat itong mga exposures ko dito dahil I went into REITs for this because of the dividends they pay, no? So, dividend stock investing yung pasok ko dyan, not for trading. So, this is when we purchase stocks that pay dividends, no? And ang dividends is a portion of a company's profit paid out to shareholders or stockholders. Itong sa REITs natin ay quarterly ang payouts, no? Ang benefits ng dividend stock investing, it creates regular income stream, lower volatility compared to non-paying stocks, no? Pero may mga risk factors pa rin siya kasi may change in business performance, maaaring bumaba yung dividends mo, and pag kailanganin mo na siya, baka yung stock price ay mas mababa kaysa dun sa pagbili mo. So meron pa ring losses. Okay? So yun, actually inside Call Financial, may mga index funds din dyan. So you can also explore it. Pero again, for me, unahin mo na ang SSS, Pag-ibig, ganyan, no?